Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Halos nagsisigaw na itong DDS na ito. Hindi ko alam kung lalaki o hap, basta kay ganun lang ho mga ka-action. Lahat na yata ng mura, binigay na sa atin mga ka-action. Ang tingin pa sa atin ng mga loyalista at mga kakamping, mga basura daw tayo. Pati si Mr. President, basura din para sa kanya. Pandamay talaga to si Kuya. Ano din yung nangyayari sa mga DDS. May binabanatan kasi siya dito sa kanyang vlog siguro mga ka-action. Pero hindi niya binabanggit kung sino ang binabanatan niya. Eto ho mga ka-action, panoorin po muna natin itong panggigigil ni Kuya. Tawagin na lang natin siya na Kuya. Sa gabi, ewan ko lang. Eto, panoorin po muna natin. Hirap na ba talaga kayong ipagtanggol yung presidente nyong tanga at magnanakaw? Hirap na hirap kayo ipagtanggol si Bongbong Marcos, tapos sasabihin mo si VP Sara tatakbo ng 2028 para maghigante? Isang malaking katangahan ang sinasabi mo. Isang malaking kabubuhan, dahil ang pagkakilala namin sa mga Duterte ay paglilingkod sa bayan. Hindi katulad ng presidente mo, naglilingkod sa kaba ng bayan. Diba? Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Palibhasa kayo, hindi nyo kayang ipagmalaki yung presidente nyo dahil tunay na magnanakaw. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo mga loyalista at mga kakamping na mga basura. Diin na diin, di ba? Dahil yun ang totoo. Basura kayo sa lipunang ito. Dahil kung kami mga DDS ay alam namin na mali ang ginawa ni Duterte noon, hindi namin ipagtatanggol at hindi kami magpapatuloy na DDS kung alam namin mali ang ginawa ni Duterte noong panahon na siya ay presidente. At kung alam namin na si VP Sara ay nilulustay niya yung pera ng kabanang bayan para sa pag-travel na sinasabi mo, ay isa kami doon sa babatikos at pupunahin na mali ang ginagawa niya. Ay hindi Wala naman kayong napatunayan na talagang gumastos at lumustay ng pera si VP Sara. Pero yung presidente nyo, harap-harapan ng panggagago sa taong bayan. Harap-harapan na yung panluloko at pangbubudol sa bayan. Tandaan mo yan. Yan ang hindi nyo matanggap-tanggap sa sarili nyo, na ang presidente nyo ay isang basura ding tulad nyo. Mga loyalista at mga kakamping. Huwag nyo kaming hamunin, dahil hindi kami aatras sa inyo. Dahil ang laban namin ay para sa taong bayan, para sa kapwa natin Pilipino. Kasama kayo doon, kahit kakamping kayo, kahit mga loyalista kayo, kasama kayo sa laban namin. Mga bobo kayo. Nako, nanggigigil ako sa mga tulad nyo, mga tanga-tanga kasi kayo, mga bobo kayo, basura, leche kayo, punyeta, baklang bayaran, baklang walang alam, baklang basura. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na ho natin si Kuya. Kawawa naman tayo mga loyalista at mga kakamping. Mga bobo daw tayo. Bobo daw tayo, tanga pa. Basura pa talaga. Nanggigigil talaga ito siya. Ay, grabe. Alam daw nila na ang mga Duterte ay naglilingkod sa bayan. Si Mr. President daw naglilingkod sa kaban ng bayan. Ay, alam mo Kuya, sa totoo lang, kaya pala sa sobrang paglilingkod ni Duterte sa bayan, andun na siya nakaditin sa dahig. Yan ba yung paglilingkod sa bayan? Nandun na siya sa dahig ngayon. Sasabihin mo si Mr. President magnanakaw? Nasaan bang prueba nyo na magnanakaw si Mr. President? Kasi kung may prueba nga kayo, ipakita nyo.
pwede kayo mag-file ng complaint laban kay Mr. President. Dahil kung may mga ebidensya kayo, isa din po ako na manawagan na sagutin ni Mr. President ang aligasyon mo laban sa kanya. 'Di ba? Mag-present ka kasi ng ebidensya, kuya. 'Di ba? O sino kaya itong tinitira niya na tinatawag niya din na bakla? 'Di ba? Yun yung mahirap sa inyo eh. 'Di ba? Puro kayo paratang kayo ng paratang. Wala naman kayo ebidensya na nagnakaw si Mr. President. Dahil kung nagnakaw naman talaga yan at may ebidensya kayo na ipipresent, sabihin ko nga sa inyo, talagang isa ako sa manawagan, magboboses na sagutin ni Mr. President Bongbong Marcos itong aligasyon ninyo kung may ebidensya kayo. 'Di ba? Tapos, hindi mo pa alam na si Vice President Sara Duterte may kinakaharap na mga di umano'y aligasyon laban sa kanya dahil sa confidential fund? 'Di ba? Hindi mo alam 'yon? Bakit hindi niyo binatikos 'yon? Bakit hindi ikaw mismo nagsabi na Vice President, para matauhan ang lahat ng mga mamayan, harapin mo na, sagutin mo na, linisin mo ang pangalan mo. 'Di ba? Sabi mo, kung naglustay si Vice President Sara Duterte sa sinasabi mo, napatravel-travel si Vice President, babatikusin mo. Pero wala naman prueba, sabi mo. Bakit nyo kasagsagan ng na-impeach si Vice President at kasagsagan ng usapin ng trial sa Senado? Nag-ano ka ba? Nagboses ka din ba? Sinabihan mo din ba ang mga nagboses ka din ba? Sinabihan mo din ba o gin-advisean mo din ba si Vice President na harapin mo yan, Vice, linisin mo ang pangalan sa lahat ng mga Pilipino dahil yan ay hinihintay ng taong bayan? Sa wala. 'Di ba? Tikom ang bibig mo. Tapos sasabihin mo kami mga basura? Ha? Sino nga ba talaga ang basura? 'Di ba? Kung makapagsabi ka sa amin na basura, kami ng mga kakamping at loyalista, sino nga ba talaga ang basura? Yun yung tanong ko sa iyo. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, ang pinaglalaban nyo para sa bayan at kasama pa kami sa pinaglalaban nyo. Alin ang pinaglalaban nyo? Ang bayan o ang iniidolo nyo? 'Di ba? Kami, bayan ang pinaglalaban namin dahil wala kaming pinipili. Kung sino itong mga di umano'y sangkot, talagang pinupunaho namin. Nagbuboses ho kami. 'Di ba? Kayo, pinuna nyo rin ba? Nagboses din ba kayo? Nag-advise din ba kayo? Na sinabihan nyo si Vice President na harapin itong trial para matauhan na ang lahat ng mga Pilipino, para malaman na ng lahat ng Pilipino dahil karapatan naman ng bawat Pilipino na malaman kung anong katotohanan. Nagboses ba kayo nun? 'Di ba? Tapos sasabihin mo, bobo kami, tanga kami. Basura kami. Sino nga ba talaga ang asal basura? 'Di ba? Dahil kung hindi ka asal basura, hindi mo masasabi ang mga words na yan. Gagamitin mo pa rin ang utak mo. 'Di ba? Ngayon, kung may paratang kayo, kung talagang may ebidensya kayo na ito si Mr. President magnakaw, i-present nyo. Magreklamo kayo. Mag-file kayo ng complaint laban sa kanya. 'Di ba? Freedom nyo yan. 'Di ba? Yan pong mahirap sa inyo eh. Paratang kayo ng paratang, hindi nyo naman kaya patunayan. 'Di ba? Kasi ako, mga kakamping, 'di ba? Ayaw na ayaw natin sa mga di umano sangkot, 'di ba? Hindi natin pinapanigan 'yan. Naging neutral tayo. Hinahayaan natin na gumulong ang investigasyon para sa mga di umano'y sangkot. 'Di ba? Kasi yan ang pinaglalaban natin eh. No? Na matuldukan sana ang korupsyon, na mapanagot sana itong mga di umano'y sangkot. 'Di ba? Ano ba ang kaibahan ngayon ni Mr. President Bongbong Marcos? 'Di ba? Pinapakita niya sa taong bayan ang kanyang katapangan. Yung malawakang investigasyon na yan sa flood control, sa mga corruption sa flood control, isa na yung katapangan na pinapakita ni Mr. President sa taong bayan. 'Di ba? At ano yung sinasabi mo na hindi na kaya ipagtanggol ng mga loyalista? Si Mr. President Bongbong Marcos? Bakit kailangan ipagtanggol? Pinagtatanggol lang ho ng mga loyalista yan kapag may mga fake news na binabato kay Mr. President Bongbong Marcos at
At inaalam ng mga loyalista kung ano ang totoo. Kahit nga ako kakamping eh. 'Di ba? Pinapack-check natin, tinatama natin ang maling impormasyon na pinapakalat sa social media ng ilan sa mga creator. Dahil yan naman ang hangad natin. Dahil ayaw na ayaw natin sa mga fake news. Dahil isa yan po yan sa mga problema sa bansa. 'Di ba? Dahil isa po yung panluloko, panlilinlang sa kapwa natin Pilipino. 'Di ba? Okay lang. Tawagin nyo kaming bio-bio, syunga-syunga, basura, kung yan ang pananaw mo sa amin, okay lang. Naintindihan namin kayo. Naintindihan kita. Dahil alam namin, nagalit kayo sa mga kakamping dahil hindi sumasama sa mga panawagan nyo. Suluhin yung mga panawagan nyo. 'Di ba? Bakit kami sasama? May sarili kaming mga supporters. Di hamak naman na mas marami kami sa inyo. 'Di ba? Mga ka-action, mga kakamping. So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping lang. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!